Samantala mga kababayan, nakalinya na ang mga pulong na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 46th ASEAN Summit and related meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong araw. Isusulong ng Pangulo sa mga pulong ang mga interes ng bansa, kabilang na ang usapin sa ekonomiya at seguridad. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, may report ang ating kasamang si Kenneth Pasyente. Live, Rise and Shine, Kenneth. Audrey, aarangkada na nga ngayong araw ang 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan makikibahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magiging abala si President Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong unang araw para sa 46th ASEAN Summit and related meetings. 6 na mahalagang pulong ang pangungunahan ng Pangulo. Alas 8:30 formal na magbubukas ang summit. Susundan na yan ang plenary session at retreat session. Dadaluhan din ng Pangulo ang 3 interface meeting kasama ang ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA, ASEAN Youth Representatives at ang ASEAN Business Advisory Council. Makikiisa rin ang Pangulo sa signing ceremony ng Kuala Lumpur Declaration para sa ASEAN Vision 2045. As always, our participation in the ASEAN Summit reaffirms our dedication to deepening regional cooperation and advancing the well-being of every Filipino and the entire Southeast Asian community. Isusulong ng Pangulo ang mga interes ng Pilipinas sa ASEAN, kabilang ang kooperasyon sa ekonomiya, seguridad at ugnayang panlabas. Kabilang sa mga isyong bibigyang diin ng Pangulo ang pagpapatibay ng soberanya ng Pilipinas na nakaangkla sa 1982 UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. At this summit, I will join fellow ASEAN leaders in reaffirming our commitment to ASEAN centrality as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, threats to regional peace and maritime security, as well as the far-reaching impacts of climate change, economic volatility, and digital disruption. Isusulong din ang posisyon ng Pilipinas sa pagsusulong ng responsableng paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Tatalakayin din daw ng ASEAN leaders ang tariff policy ng US. Titignan ang policy kung nakaangkla sa rules-based international order at naaayon sa international law. Considering the many different situations that the member states of ASEAN have concerning concerning trade and specifically the tariff schedule imposed by the United States, we must find a way to find consensus amongst the disparate situations that the different member states are operating under. Kasama sa delegasyon ng Pangulo sina DTI Secretary Cristina Roque, Department of Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, Communications Secretary J. Ruiz at Mindanao Development Authority Chief Tereso Magno. Audrey, bagaman hindi pa kumpirmado, inaasahan natin na magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga leader ng Lao PDR, Kuwait at Vietnam. At yan nga, yung isa sa mga antabayanan natin ngayong aarangkada na itong 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.